Meron tayong bibilhin na Toyota Altis 2004. Okay, so ito na yung Altis natin. Na-drive na din yung tawad. But I feel it rain, no it's just my brain. Actually it's dripping down my eyes, so I cannot lie. Every day it goes down, my sanity's lost densities. Trying to stay afloat, not trying to sugarcoat. Lying in this bed, staring straight ahead. But when you keep to my life, ngayon, sulitin na rin natin para malaman ko saan located ang engine and chassis number ng ating mga Altis. Gonna show the world that you're the only one who made me feel okay. Even just for once, not even once, twice or even thrice. You're the one who don't even try. You're the best I ever had. You're the second next to God. Ain't nobody gonna take your spot, cause you already said it's loud. You're my missing piece. Wanna spend the years not feeling like a beast, cause you get my peace. You're an angel from the sky. I'm so glad I can call you mine. Sabay na rin natin pag-prepare na digital climate control ng ating Altis 2004. Nakita ko muna kung ano dito tayo. Pa-nag-start tayo. Pagpatuon tayo na aircon. Tapos hindi dapat napipindot na isang taas. So napipindot naman dito sa baba. Pero dito, sa temperature na, may time na okay, may time na hindi. Yung nag-okay. Okay, tapos dito, wala na. Hindi na napipindot. So yun, nasusolusyonan natin ngayon. Kaya nag-okay uli siya, baba natin ito. Napipindot naman konti-konti. Ibig sabihin natin. And then ito rin, hindi na napipindot yung clock. So okay, tara buksan natin. Pinayin natin ito. Okay. Dito. Mahugot yan. Kasi naman na natin ito. And next, ang ating shift knob. Hindi ang balang. Okay, natin dyan. Natin dyan. Ito hindi naalis, ngayon na talaga yan. Okay, may mga tornilyo rito, so kailangan natin buksan. Ito, hilahin natin to. Dahan-dahan lang po kasi medyo brittle na to at medyo may edad na. Then isin natin yung connector doon sa loob. Yung connection ng cigarette lighter, saglit lang. Okay, so naitaas na natin itong cigarette lighter. Tatlo yan, 1, 2, 3. Ito ilaw. So may ilaw pa naman siya, tingnan natin. Ayan, may ilaw pa. So lahat ng ilaw na hindi na gumagana dito, papalitan na rin natin. Kasama na to. Wala eh. Palitan na rin natin yan. Okay, back to here. Kalasin muna natin. Kailangan na natin ng Phillips screw. Meron tayong tanggalin dito, tapos meron din dito. Since magpapalit tayo ng stereo, baklasin na rin natin to diretso. Okay, hila-hila lang yan, nakisnap lang yan. Yan, dahan-dahan lang yan. Okay, ganun lang siya, snap on lang siya. Ayun natin dyan. So, makikita nyo may clips dito, pwede mong hilahin to konti. Yun o, nahila na siya. So ito, how's this? Hila-hila lang, dahan-dahan lang, perhaps baka mag-crack. Gumamit ng pry tool para hindi masira itong gilid-gilid na yan. Yan. Pagka ginamitan kasi ng iba kasi walang pry tool, so gumagamit sila ng flat screw. So which is pwede naman, basta balutan nyo lang din siguro ng ng cloth para hindi masira ito. Pero mas maganda kung may pry tool kayo, mura lang sa online to. Ipa-pry nyo lang yan. Oops. Okay, yun. So nahila na natin, so lalabas na siya. Okay, so since lumabas na, yan na yung connector niya.
So tatanggalin lang natin lahat yan, tapos para ma-access natin yung likuran bahagi ng ating digital climate control. So tara. Okay, ito na Paps. Nabaklas na natin. So ang gagawin natin ngayon, kakalasin natin ito. Yan yung mga tornilyo dyan sa likod. Diyan natin i-access yung mga kailangan natin i-access. Alright. Napakasipag itong ating kasama sa bahay. Tunog ng tunog eh. Bati ng bati. Oh, galaw tayo ulit. Ayan. Oh. Bati ng bati. Eddie, wow. Hindi napapagod mag-welcome. So pansinin nyo, marami siyang tornilyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So lahat yung nakalasin natin. Ayan, be careful sa baklas Paps ha. Ito, wag mapuputol dapat. Ito, wag mapuputol kasi lock na dyan yan eh. Okay. Tapos, wag hilahin ka agad kasi may flex yan. Ito. Okay. So, dito yung flex niya. Yan. Ito yung tinanggal natin. Dahan-dahan natin babaklasin to dito. Para may access tayo. Hindi na siya maputol pa or whatever. Kung ano man ang mangyayaring hindi ka nais-nais. Okay. So ngayon, may tornilyo rito. I-access natin yung loob. Kasi kailangan malinis yung buttons niya. Yun ang titirahin natin. Dahan-dahan nyo iangat. Oh, parang compute CPU. Parang may processor pa eh. Okay, so dapat din meron kayong lalagyan na ganyan para hindi na may misplace yung mga tornilyo niya. Ito, ilaw yung mga yan. Ilaw. Yan. Okay, subuksan na natin. Dahan-dahan. So, ayun. Na-access na natin. May ilalabas na natin. Ayan, ilabas na natin. Tapos, teka. Okay. Yan, lilinisin na rin natin yung mga salamin na yan. Para talaga malinis mamaya. Okay, so iisang tabi muna natin. Okay, so ito na. Yan yung mga buttons niya. Yan Yan. Yan yung mga lilinisin lang. Actually, linis lang naman gagawin natin. Yan. Okay, sige. Cotton buds Paps, tsaka alcohol. Sprayan natin yan. Yan yung palilinis natin. Okay. Yan tatanggalin mo lang isa-isa na ganyan yan. Yan natanggal na. Tapos, ano ba? Yan. Tapos lilinisin natin. Yan, ganyan. Natin. Oh, medyo madumi. So, gagawin natin yan sa lahat ng buttons. Okay? So, ganun lang. Isa-isa natin alisin, tapos linis. Linisin na rin natin tong connector ng flex niya. Okay. Ito Paps, natuklasan ko. Tignan nyo. May overspray siya, diba? Ayan Ito overspray dito. Orig naman to na na 1.8G na top of the line. So ibig sabihin, pininturahan lang pala tong na to. Itong wood trim na to. Hindi siya talaga wood. Look alike lang. Ganun. Kasi meron pang overspray. But anyway, forma pa rin. Ganda pa rin. Okay, so ngayon lilinisin natin yan. Yan salamin na yan. Kung mapapansin niyo, ayun madumi siya, 'di ba? So nabuksan na rin natin, nabuksan na rin lang, lilinisin natin yan para clear na clear. Okay. Linisin na natin yung mga yan. Linisin na natin lahat para all goods, malinis na malinis talaga. Ito yan. Okay. Tissue gagamitin natin Paps dito. Ay, luminis agad. Ito makikita ko marami. Linis. Okay. Ilang Paps magbaklas. Ang problema natin, ang magkabit nito. Ito parang pinaka-spring niya. Yan dyan. Pag wala kasi yan, hindi magbabounce back yung yung buttons niya. So ito ibabalik natin. So Paps, naibalik na natin lahat ng rubber niya. Yung parang spring niya. Yan mga yan. Ang hirap pala ibalik yan. Diyan tayo nagtagal. So ngayon, babalik na natin lahat. Tapos testingin na natin. Okay papi, nakabit na natin. So ngayon, moment of truth. Testingin natin. Bago natin ikabit, testingin muna natin mga ilaw. So park light natin. So ito yung sa cigarette lighter niya. Ito naman yung para dun sa drawer niya. So wala nang ilaw, papalitan na rin natin. Okay. Okay Paps, temporary. Ganyan muna natin. Bago natin i-fix, testingin muna natin na ganyan. Okay, so start tayo. Tignan natin aircon.
Okay, so ito na yung aircon natin. Check muna natin to kung napipindot na. Oy, napipindot na. Oy, napipindot na. All good. So okay na tayo sa clock. Napipindot na siya. So check natin yung aircon sa taas. Ayun no. O, so check natin tong ano, tawag ito, temperature. Mababawasan ba natin? Ayun lang. Itong ayaw. Ito. So ito hindi natin napipindot. Okay. So ito, so yung hangin nalalakasan na. Yung AC, ito napipindot. Okay, napipindot na rin. Ito napipindot. Okay, napipindot na rin yung mode. Okay na rin ito. Alright. Auto. Yun ang hindi. Off. Okay. So yung auto ang hindi napipindot. At saka ito. Yung temperature niya. So yan ang titignan natin uli. Outside temperature. So gana na. Alright. 21 degree. So ito na lang. Yung sa temperature niya. Thermostat. Tapos itong auto hindi napipindot. Tsaka ito napipindot. Okay. So yan. 1, 2, 3. Yan ang gagalawin natin ngayon. Okay. One more try, Paps. So binago na. Ay. Ni-repair uli natin to. Itong auto. Tsaka itong tawag dito temperature niya. So, tingnan natin kung kakayanin. One more try. Ni-repair natin itong temp control niya. Kasi kanina diba all working na siya. Lahat ng buttons dyan. Except tong auto, tsaka tong temp control na dalawa, taas baba. So ngayon, hoping na gumana yung powers natin. Okay, so try natin tong temp control kaagad tayo. Oh, ayaw. AC. Ayan. So gana yung AC. Ayun. Nabababa na siya. Okay, taas. Oh, nice. Auto. Oh, nice. Thank you, Lord. So now it's working. Everything is fine. Okay, umiilaw na rin lahat. Rear mode. Okay, so pwede na nating ito. Okay, tumataas na. Okay, so pwede na natin patayin. Tapos i-fix na natin. Tapos yung clock. One more try. Clock. Okay, na-adjust na yung minute. Yung R, okay, all goods. Alright, so yun, for the second time around, ni-repair natin to. Nilinis-linis, tapos may mga ritual ng konti. So okay na siya. Ibabalik na natin. Tapos stereo naman ang i-repair natin. Okay. Tapos ito yung ano, yung papalitan natin. So tanggalin na natin. Ito yun. Yan o. Okay, so hanap tayo dito kung meron tayong makikita na ganyang kaliit, pero alam ko meron eh. Papi, check natin ha. Ayun no, may ilaw na. Alright, so pwede natin balik. Talpak na natin yung ilaw na pinalitan natin kanina. Diyan yan. Ay sorry, dito pala. Ayan o. Ayan, kita mo. Para pagka yung loob na itong drawer na ito mabubuksan mo, makikita mo yung loob. Ay yung laman. Yan, okay, so balik na natin. All goods na tayo. Balik na ang tornilyo. Nabuksan na rin lang. Linisin na natin. Yan. Talagang swerte. Talagang jackpot yung makakabili nito kung sakali bebenta ko. Kasi nalinis na halos yung kaloob-looban niya. Papi, malinis na. Babalik na natin to ngayon. Ganyan no? Tatlo yung ibabalik natin. Alright. Balik na natin. Alright. Okay. So last. Ito naman. Ito yung kanina. Yung kaninang ilaw na kinabitan natin. Dito yan. Para kapag binuksan mo to, ting, may ilaw sa doon. Galing yan. Padilimin natin. Ayun no. Dun yun, Paps. Alright. Okay. Tapos balik na natin yung shift knob nya. Okay, next stop. Dito tayo sa stereo naman. Yan kabit natin. Finalize natin, set natin yung time. Time check 3:35. Oh, yun Yun Thank you. 'Di ba? Kaysa bumili tayo ng isang buong panel.
35. Yun no. Aircon. AC. Sorry. Aircon. Yun no. 21 degrees. Temperature control. Ibaba natin sa 19. Okay. Tapos yung blower. Taas natin. Ayun no. Tumataas mga baba na. Tapos ito front. Gana. Rear. Gana. Mode. Gana. Okay, so ito naman yung circulation sa loob at labas. Gana, off. Ayun no, gana. Okay, so i-automatic natin, gana. Ayun no, gana lahat mga paps. Yun lang, tingnan natin kung malamig ang aircon. So malalaman natin yan. Then yung hazard switch. Alright, working. O sige, off muna natin. Paps, so nakabit na natin tong ating naayos na natin tong digital climate control. So syempre second to the last dito sa ating Project Altis ay ang stereo. Hindi kumpleto ang ating sasakyan pag walang magandang stereo. Palitan natin kasi dead na to. May mga sira dyan yung USB or something. Tapos after nito, pagod tayo layo kasing lakad natin mula dun. After nito, paint job na, and then tapos na tayo sa ating Altis. Alright, so paano tanggalin to? Gamit tayo syempre uli, tulad na sinabi ko. Saan na ba yan? Pry tool, yan. Tuklapin nyo lang dyan yan. Okay, so pag tinuklap natin dyan yan, kaya kailangan natin to, huwag tayo gagamit ng flat screw kasi may tendency mabungi yung mga yan, papangit tignan. So pag tinanggal mo siya, ito yung likod nya, puro clip on lang yan. Yan. Walang tornilyo yan. Ito natanggal na yung clip na ito sa gilid. But anyway, okay pa rin kung ganun. Okay, so dyan siya magkiklip kasi paps dito yung dating nagkabit, nasira niya na to. So yan, meron pa rin naman. Okay, so babaklasin na natin to stereo. May tornilyo doon. Yun, kita ba yun paps? May tornilyo doon, so baklasin muna natin. Babaklas yung tornilyong nandun, gamit tayo ng special tool. Ayan no, yung may extension para may susuot mo na lang doon. Ang worry ko paps, baka yung tornilyo na yun hindi sumama rito kasi wala ng magnet, pumunta sa ilalim, mas malaking problema natin. So ang gagawin natin, babaklasin na lang natin ulit ito para maluwang ang access natin dyan sa loob. Okay, so snap on lang ito. Yan, wala akong tornilyo to, snap on lang yan. Yan, ito yung likod nya. Okay, bale gumamit lang ulit tayo ng pry tool para matanggal siya, para hindi masugot to. Tapos may dalawang tornilyo dyan, yun lang kakalisin natin, tapos hila na ulit. Okay, hili natin. So since natanggal ko na yung dalawang tornilyo, ito yan mga paps, cream paps. Lagay natin dyan, hilahin na natin to, may hila yan. Pero dahan-dahan lang kasi siyempre brittle na yan, sa edad nya na rin. Tapos gamitan natin ng pry tool sa gilid. One man army tayo, so basta yan. Yan, ganyanin mo na sa gilid-gilid, kakana na yan. Okay, so tanggal na, hindi na kailangan alisin tong wiring harness na yan kasi importante lang may access ka dito. Okay, so pwede natin tanggalin yung dalawang tornilyo na yan. Ayan yung isa, ayan yung pangalawa. Okay, so tanggal na yung dalawang tornilyo, pwede na siyang hugutin. Pero may tayo gumalaw, may sumasabit ba? May sabit ka ba? Tanggal na. Ito na yung kabuuan yan. So kakalasin natin tong bracket na to. Ito. Kalasin natin yan. So nakalas na natin to. Ganon din sa kabila. Now, ito na yung madugo. Ang mag-wiring. Okay. Kakabit tayo ng stereo mga paps. Unang-una natin hanapin yung yellow. Ito yung ignition. Positive. Itong pula. Then negative yung black. Yan ang uunahin natin hanapin at iwa-wiring. So ito yung negative niya. Okay, so tara natin yung yellow, ito siya. Next tong pula, which is yung positive. So testing, so nakakabit na siya. Dapat dyan ang diskarte. Pag nag ignition ka, on position. So naka on position tayo, no? On yan. Titignan natin kung sisindi to. Ayun, sumindi naman. Okay, so wala pang tunog kasi nga hindi pa nakakabit yung speakers. So ngayon dapat pag nag off tayo ng susi, mamamatay din siya.
Ayun, so good ang ano natin, ang wiring natin. So tuloy-tuloy na tayo dun sa mga speakers naman. Naikabit na natin lahat. All goods na. Ibabalik ko na lang yung mga pinagtatanggal natin mga pyesa dyan. Okay. So ito, naghanap pa kasi ako nito eh. Yan o. Lawan natin. Naghanap pa ako nito, yung pang cover sa gilid para yung gap niya in between matapalan. Yon, so nakahanap naman ako. Good thing. Ngayon maggagabi na. Tapusin na natin to. So ginabi na tayo. Madilim na. Bukas na natin tuloy. Early the next morning. Mga paps, ganda ng araw. So binaklas uli natin to kasi hindi natin may i-mount ng maayos ito. Nung stereo na to kasi medyo may kalakihan siya compare sa dating stereo na nakakabit. So yan, ginagawa natin ng paraan kung paano may i-mount ng maayos. Okay, so naset na natin yung, tingnan natin, audio setting. Okay na yan. Tapos clock setting, time setting, okay, tama yun. Na check na natin yung Bluetooth, yung charger ng USB, and lahat ng stations niya. So far so good. Nakikabit na natin stereo natin. So last, but before natin idala sa paint shop, ito naman para palitan natin ng ilaw. Ayaw kasi may ilaw eh. So pundido yan for sure. Okay, tanggalin natin. So sa pagtanggal niyan, gamit lang kayo ng ganito, or kung may pry tool kayo, much better. Pero itong Phillips screw, dahan-dahan lang para hindi mapumi. Yun o, tanggal na. So ito yan, bumili yan. So papalitan natin. Alright paps, napalitan na natin to sa testing natin. Uy, ayaw umilaw ah. Okay. Ayun, okay. So dito naman, tong mode na to, pag nagbukas ka ng pinto, halimbawa yan, bubuksan natin. Yan, iilaw yan. Pag sinarado uli natin, oh, bakit tayo sumara? Ah, hindi, matagal-tagal konti, tapos mamaya-maya mamamatay yan. Okay, alright, so ganun na nga. Okay, so ibalik na natin. All goods na. Tayo pumasok. Ayan, pasok mong maigi. Yun, tsaka mo itulak. Right. Let's go na paps kay Kuya Elmer. Sobrang init na oh. Ramdam nyo na ba ang summer mga paps? Marami nang puntahan sa mga paliguan yan. Mainit na eh. Okay, so punta na tayo dun ngayon. One long angry line later. Paps, sobrang traffic. Halos ilang oras pa tayo. Halos isang oras tayo sa kalsada. Papasok na tayo kay Kuya Elmer. Pasok natin tong ating Altis. Kakatapos lang nung ano natin, yung rig natin, pinabuffing natin. Tapos niretouch na rin yung mga tama na mga dati pa. Naatrasan na kasi ilang beses yan ng elf tsaka forward eh. Tapos naanggihan doon sa ano, sa kapitbahay na nagpipintura, naanggihan ng pintura. So ngayon, eto na siya, tingnan natin kung makinis na. Okay, nawala na yung tama rito. Tapos pinabugahan natin ito. Okay na. Ganda na. Ay kay Elmer, papapintura natin to, yung mga tama-tama. Papasariwain ni Elmer. Paano nga ito, Elmer? Retouch na lang. Oo. Tapos ito, para fresh na fresh. Ito kasi may umpog dito eh. So yan ang titirahin ni Elmer. So iwan na natin to dito. Okay, so yun na i-rig natin. Tapos na, kukunin na natin. Rig natin. Ito incorporate na natin sa loob. Pareho na ito. Yan. Okay. Tapos binaffing ng buo. Ito hindi na tinira para urig paint pa rin. Okay, so tara mo, sobrang init. 3 days later. Nalihan na ni Kuya Elmer mga paps oh. Ito yung may umpog eh. So hilamusan niya yan. Tapos buffing buo. Ito pintura. Itong ibabaw. Baba. Yan lang naman. Tapos buffing na siya buo para sariwang sariwa. Sayang naman kasi urig paint pa siya. Pelmar dito pa oh. Yung nandito nga sabi ko. Pakina lang na. Oo. Ibulutong para fresh na fresh. Para kung sakaling kahit hindi mabenta,
Sarap gamitin. Gamitin, no? Oo, pang ano na lang, pang pero so personal. NMAX. Parating na yung NMAX mo. Oo, parating na yung NMAX mo. Yan, pag version 2. Pag maganda hagod, mas maganda ang NMAX. Bola lang yan. Nag-YouTube ka ba, Christian? Nagawa po, Isasubscribe mo rin ako para ano, Club 23. Para mas maganda NMAX mo. maganda. Ayun, nililihan na, hinihimas na ni Christian. Tirahin ni Christian para ganda mong himas, Christian, para bibigyan kita. Ano sasabi sa pagkata NMAX? Ayos lang ba, maganda. Ayun, nadali niya. Yung sikon gaganda niya himas para mas maganda raw NMAX niya. Version 2 Talo kayo. Ayos. Okay, at least happy ka. 1 week later. Tanggalin natin yung valve. Dito mo lang siya susundutin. Ayun na kasi umilaw yung park light nito Ilawin natin Yan. So itong isa, may ilaw. Pansin ninyo, di ba? May ilaw siya. Itong isa wala. So yan yung papalitan natin. Yan. So masusundot niya yan dito. Actually, medyo masikip lang. Pero yan, nakita niyo gumagalaw na. Ayan. Ayan siya. Okay, so ito na yon. Sa katagalan, napupundi. Siyempre, papalitan natin. Malalaman yung pundido siya pag yung filament niya putol. Kita nyo yan pag putol siya. Napakanipis lang nun. Hairline lang yun. Ayan yan, kita nyo. Putol yung filament. So, palitan natin. Pinalitan na natin. Sindi natin kung iilaw. Ayun Ayun, okay. So, pwede na ibalik. Naman tayo sa likod. Ito naman yung park light. Dito, palitan natin. Dito lang yan mahuhugot natin. Gamit tayo nito para dito, pantuklap. Importante yan, bili kayo niya mga paps. Tapos, okay. Ito na yan. Ito na yung sa park light, brake light. Ayan. Double contact dapat yan. So, bubuksan natin to. Ayan. Ganyan yan. Double contact. Minsan, since double contact yan, yung isa kasi sa park light, yung isa pa nag-brake ka. Iilaw yan. Kaya double contact yan, ganon. So, minsan, yung isa lang gumagana, yung isa hindi na. It's either of the two. Yung either brake light or park light. May kita nyo yan pag putol na yung filament. So, ito, kapapalit natin. Kaya, so ngayon working na siya. Titignan natin. So, balik mo lang uli. Ayan. Balik natin. Tapos, lagay natin yung sa park light. Ayun umiilaw na. Ganon din yan. Pag nag-brake ka, iilaw na rin yan. Kanina kasi hindi gumagana yan. Okay. So, since okay na, balik mo lang yan. Tapos, ano yung kanina? To. Clip. Balik natin to. Yun. All goods na. Natin ang ilaw itong license plate light kasi wala na siyang ilaw. Pundido na. Okay. Palit tayo. Kaya natin to. So, pareho namang may ilaw. Yan. Iilaw na yung license plate light na yan. Okay. Balik natin. So, finally, natapos din mga paps yung ating project Toyota Altis 1.8G. Nawala na nga lang yung badge emblem dito na 1.8. Okay. But anyway, so ano ba mga ginawa natin dito sa ating Altis. So, start natin mga paps. Natapos na rin yung ating Altis. Okay. Yun Okay, so ito na yung pagtatapos ng ating Altis. So nalinis na natin. Una nating ginawa is syempre kinarwash natin. So after natin kinarwash, ito yung detailing ng ating mga sidings, yung buong interior niya, yung mga upuan niya. Ito inevitable na talaga yan Basta lahat to dinetail natin, kasama na tong mga yung ceiling niya lahat. Tsaka tong yung visor niya, pansin niyo naman ang dumi niyan dati, ngayon linis na. Tapos ngayon mabango na talaga siya. Tapos next na ginawa natin is engine, nag PMS tayo, palit tayo ng bagong battery, and then dinetail natin
Detailed din na headlight. Pansin na ninyo, maliwanag na siya kumpara sa dati na napakadilim ng kinabukasan. Sinunod naman natin tong digital climate control. Ito, inayos natin. So ayun, good thing hindi naman nasira yung mismong module niya. Marumi lang, linis-linis lang, kaya lang medyo tumagal pa rin tayo dahil hindi ganun kadali magbaklas, hindi rin ganun kadali magbalik. And then next, nagpalit tayo ng stereo, touchscreen din, pero yung dati touchscreen din naman, kaya lang medyo sablay na. So yun, pinalitan na natin yan. Tapos nagpalit tayo ng mga bulbs dito. Then yung mga dead na pundidong bulb dun sa park light tsaka sa brake light. And then ano ba? Nilinis natin yung labas, kinarwash natin. Ang pinakamalupit, tinanggal natin yung mga tint. Yan, grabe yung tint dyan. Kasi pag ang tint mga paps, pangit na, yung nagbabubbles na, might as well alisin na lang. Mas magandang wala na lang tint or magpalagay kayo ng bago kung may budget. Kung walang budget, alisin na lang kasi pangit tignan kahit yung sasakyan mo ay maganda or modelo o bago. Pag ang tint ay sablay, nagmumukha siyang luma. So yun. Yung mga tama dito, mapapansin niyo, wala na yung tama rito sa sa bumper niya. Wala na rin dito. Tapos yung umpog dito, nalinis na rin ni Kuelmer. Maganda na siya. Maganda na yung pintura niya. And then, yun nandito, yung residue, tsaka yung nagasgas nung tinanggal natin yung 3M dito. Nalinis na rin ni Kuelmer. And then overall, ang ginawa na niya is pinabuff ko na ng buo. So ang linis na niya kasi 90% masasabi ko 90% orig paint pa siya. Dahil nga, yun lang naman mga retouch ang ginawa. So dito may konting mancha. Hindi ko na pinapinturahan kasi orig paint pa siya, sayang. Tapos nagtanggal tayo ng tint, iniwan na natin doon nandito. Tapos ito, hindi ko pa pala na-correct. Kukorek ko na lang yan. Aircon, pinaayos natin ng aircon. Karga ng free yun kasi matagal siyang hindi na nagamit. So, naubos ang free yun. Parang ganun. Yun. So, ngayon, napakalamig na ng aircon niya. Ang ganda ng ride. Parang bago. Tapos, ang ganda kasi i-restore Kasi, maganda yung performance niya. Yan. So ang ginastos natin dito humigit kumulang siguro sa paint job, stereo, PMS, palit lahat ng fluids, battery, and syempre kasama na rin yung pag-detail ko. Tapos yung overall siguro more or less gumastos tayo dito ng mga 40 more or less. Yun. Tapos kung magkano natin itong nabili, humigit kumulang. Basta ang bentahan nito, nasa 245 below. So yun. So depende, may makukuha kayong sobrang mura, pero maraming issue. Mga ganun naman dumidepende naman palagi ang presyo ng sasakyan sa kondisyon niya. Kung meron nga modelo, sobrang mura kasi may mga issue siya. So meron namang tulad nito, 2004, which is yun naman ang bentahan niya, 240 pababa. Decente na yon kung wala nang gagawin. Tulad nito, hindi ko naman sinasabing wala nang gagawin dito, pero almost na perfect na natin. Like kanina lang, nagpalit tayo ng mga bulbs nito, binuhay natin. Normal yan na napupundi yung mga bulbs kasi 2004 pa ito So 2003 yata o yung parang ganun. Normal yan sa katagalan. Tapos, ano pa ba? Yun, so far naman, dun lang ang umpog sa driver side, front driver side, front passenger side. Doon lang naman ang umpog. The rest, all goods na. Kaya pinabapping na lang natin. Tapos pintura na lang ng konti-konti doon sa mga tama. Kasi 90% ang paint pa nito. So sayang naman. Alright. All working ang mga power mirrors, power windows, gauges, icons, switches. All working. Wala tayong masabi dyan. So goods tayo doon. So yun. Para sa akin, okay itong Toyota Altis. Ang sarap gamitin. So soon siguro baka ibebenta ko. Depende. Ayun. So kung nagustuhan nyo itong video na to at nakapulutan nyo ng diskarte mga paps, syempre dating gawin. Ang ganda ng logo. Like, comment, share, subscribe, and Poppy Power. Abangan nyo po yung review naman. I-review natin to sa next episode ng vlog natin. Ano bang meron dito at worth it ba na i-keep o ariin ang ganitong klaseng sasakyan. So yun. Thank you mga paps. Stuck in it.
Little box looking around, everything is sane. Trying not to go insane, all I feel is pain. The sun is out, but I feel it rain. No, it's just my brain. Actually, it's dripping down my eyes, so I cannot lie. Every day it goes down. My sanity's losing densities. Trying to stay afloat, not trying to sugarcoat. Lying in this bed, staring straight ahead. But when you came to my life, you became the light.